Hello guys, kumusta kayo? Kung napapansin nyo po no, yung mga vlog natin for the past few weeks and months, I am talking about more on leadership, kung paano maging upline, kung paano maging leader sa team nyo sa network marketing. But right now, I'm gonna talk about you as a downline. You know guys, sa mga downlines na mga nandyan na hanggang ngayon ay wala pa rin kayong team, na hanggang ngayon ay umaasa pa rin kayo sa mga upline ninyo, and there's nothing wrong with that. It's okay na magtanong tayo at magpag-guide tayo sa mga upline natin, and that's okay, no, that's great. Para sa akin, okay po yan, at least nagpapaturo po kayo. But here's the thing, no, marami po kasi ng mga network marketer, mga downlines na nag-join sa company, may kanya-kanya silang dahilan. Some of them, nakita nila yung magandang sistema ng isang kumpanya, and some of them, nakita nila yung magandang produkto, and some of them, nakafocus doon sa compensation plan o doon sa kitaan. Yun lang ang nasa mindset nila. And kung kayo po ay gina-guide ng mga uplines ninyo, kung kayo po ay tinuturuan, nire-reach out, pina-follow up, and then you respond, and then you take the challenge, at then ginagawa nyo yung action na tinuturo sa inyo, that's totally fine, and that's okay. Pero for those people naman, na mga reklamador, no, yung mga tao naman na nakaabang lang ng income na akala nila, kapag nag-join sila sa isang company, na kapag nag-join sila sa network marketing, akala nila ay ganun-ganun na lang kabilis na kikita kaagad sila. Kapatid, network marketing requires skills and knowledge, dedication, and yung pagiging consistent. Kasi kahit anong follow-up sa'yo ng upline mo, kahit anong turo sa'yo ng leader mo, kahit ilang beses kang i-follow up, kahit 1,000 times o even million times kang i-motivate ng upline mo, ng leader mo, kung ikaw po mismo ay hindi ka po willing makinig, mataas yung pride mo, at feeling mo alam mo na yung lahat, pagkatapos hindi ka naman umattend ng training, tapos nagreklamo ka ng reklamo, puro reklamo ang iyong nakikita, puro negative ang iyong nakikita. Guys, lahat ng motivation ng mga uplines, lahat ng mga effort ng uplines, lahat ng mga learnings na pinifeed sa'yo, na tinuturo sa'yo, mga tutorial, lahat ng pag-guide, everything, no, kapag yan ay hindi ka willing, kapag yan ay binabaliwala mo, kapag yan ay hindi ka naman available, ang dami mong dahilan, lagi kang busy, and yet magrereklamo ka, tapos maghahanap ka ng income na wala ka namang ginagawa. Guys, lahat ng ginagawa ng leader mo, lahat ng ginagawa ng uplines, para turuan ka, para i-follow up ka, para i-guide ka, para maging successful ka rin. Lahat yan walang saysay. Kung ikaw po mismo, hindi ka willing tulungan ang sarili mo para mag-angat ka, mag-grow ka sa person, para magtagumpay ka. At syempre, susunod na rin dyan yung pagyaman. Kasi marami po sa atin nakatingin lang doon lagi sa kitaan, no? Yes, lahat naman tayo gustong kumita, lahat naman tayo gustong yumaman. But guys, bago mo marating yan, hindi ka pwede mag-shortcut. Okay? Bago mo marating yung sinasabing tagumpay, yung sinasabing gusto mong marating, yung narating ng upline mo, gusto mong marating yung narating ng mga leaders na nakikita mo. Guys, walang shortcut. Kailangan mo pagdaanan yung proseso. Kailangan mo pagdaanan yung ma-reject ka, madadaanan mo yung pagtatawanan ka, madadaanan mo yung mga challenges, madadaanan mo yung mga hirap. Hindi mo ba alam, yan yung mga uplines mo, yung mga nagtagumpay na yan, yung mga leader na nandyan na ngayon, yung nakikita mong may kotse na sila, may bahay na sila, may savings na sila, may magandang, kumbaga maganda na yung narating nila, maganda na yung resulta nila. Bago nila narating yan, hindi mo alam kung natutulog pa ba yan o hindi. Hindi mo alam kung ilang beses yan umiyak. Hindi mo alam kung ilang beses yan na down, na dapa, tapos bumangon ulit. Hindi mo alam yung sinusunog na pera niyan para lang sa learnings, umattend ng mga trainings, umattend ng mga webinar, umattend ng mga seminar, no, para matuto, para bumili ng mga courses, para lang may turo sa'yo. Alam mo yung upline mo na yan, marami po sa mga millionaires and billionaires, before they become successful, before they become millionaires and billionaires, they lose thousands and millions of pesos para lang makuha yung mga learnings na yon. Pero magpasalamat ka kasi yung mga learnings na yon na binayaran ng leader mo, binayaran ng uplines mo, tinuturo sa iyo ng libre. Pero ang problema, ikaw ang hindi available. Kaya ang problema, hindi sa company, hindi sa upline mo, kundi sa iyo bilang isang downline. Kaya dapat, as long as nakita mo na tama ang tinuturo ng leader mo, as long as nakita mo na good example ang upline mo, yung leader mo, hindi siya patalon-talon, no? Nakapokus siya, hindi siya basta matinag na kahit na anong distraction, sundan mo, okay? Pwede ka mag-yes upline. Pero kapag nakita mo yung nagtuturo sa yung upline mo, tapos tuturuan ka na, wag ka na dyan, tumigil ka na, tapos patalon-talon siya ng ibang kumpanya, yan po yung hindi dapat sundan. Okay? So, yun lang.
So I hope may napulot ka sa aking mga sinabi ngayon. Ang message na ito ay para sa mga downlines, ay para sa mga leaders, lalong-lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Okay? Yun lang. I hope to see you at the top.